Ashley's point of view. Pananghalian na nang matapos akong magluto ng kaldereta, palabok, menudo at salad. Napagkatuwaan ko kasing magluto dahil naiinip na ako rito sa bahay. At bala kong dalhan si Rose ng mga niluto ko para matikman niya. Wow ma'am, anong meron? Nakangiting bungad sa akin ni Judy na ngayon lang gumawi rito sa kusina. Wala naman, hindi ba pwedeng magluto dahil gusto ko lang? Nakangiting sambit ko. Mukhang masasarap ma'am. Sabay amoy niya sa kaldereta na sinasandok na ni Manang. Naku Judy, tulungan mo na lamang akong ihain ang mga to kaysa dumaldal ka riyan. Utos ni Manang Trining. Agad namang sumunod si Judy. Manang, mauna na po kayong kumain. Dadalhan ko po yung kaibigan ko ng niluto ko. At doon na rin po ko kakain. Paalam ko sa kanya. Sige po ma'am, ako po ang maghahanda ng mga dadalhin mo. Sige po, salamat. Aakyat lang po ako para magpalit. Tumango naman ito at ako naman ay nilisan na ang kusina. Pagkatapos kong gumayak ay bumaba na ako para pumunta sa dining area. Naabutan ko sila na kumakain ron. Ma'am, kain na ho. Ayos sa akin ni Ate Michelle. Sige, eat well. Kayo na lang. May pupuntahan pa kasi ako eh. Nagkatingin na naman silang lahat sa sinabi ko. Anong meron? Ma'am, napapadalas na po ang pag-alis nyo. Nag-a-apply po ba kayo ng trabaho? Inosenteng tanong ni Judy na ikinatawa ko. Ano ka ba Judy? May kaibigan kasi ako na galing sa ibang bansa. Mag-isa lang siya lagi sa tinutuluyan niya, kaya lagi ko siyang binibisita. Iba pa, sobrang close kami nun, kaya parang nakababata ko na rin siyang kapatid. Tumango lang ito at bumalik na sa pagkain. O iha, ito na yung mga pinahanda mong pagkain. Mag-ingat ka kung saan ka man pupunta. Tinanggap ko ang iniabot niyang paper bag na may lamang niluto ko. Salamat Manang. Nagpasya na rin akong iwanan sila sa hapag. At para naman may kasamang mag-lunch si Rose. Hindi ko sinabi sa kanya na dadalawin ko siya sa kondo niya. Dahil gusto ko siyang isurprise. I'm sure na may tampo yun sa akin. Sa hindi ko pagsama sa kanya nung lumipat siya. Wala pang 20 minutes ay nakarating na ako sa parking lot ng kondo na tinutuluyan ni Rose. Paglabas ko ng sasakyan ay matinding sikat ng araw ang bumungad sa akin. Kaya dali-dali akong naglakad papunta sa entrance ng kondo. Hi! May I know where's the unit of Rose del Socorro? Agad namang tumalimang attendant ng kondo. Ma'am, do you have valid ID? For security purposes lang po. Agad kong hinalungkat ang bag ko at iniabot sa kanya ang valid ID ko. Nagtipa lamang siya sa computer at ibinalik din kaagad sa akin ang ID ko. Okay na po ma'am. Unit 507, 5th floor. Nginitian ko naman ang attendant bago ko umalis. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ako sa tapat ng unit ni Rose. Agad kong pinindot ang doorbell ng unit niya. Wala pang 10 segundo ay bumukas na to. Nagulat pa si Rose nang makita ko. Why didn't you tell me na pupunta ka Ate Ashley? Hinila ako nito papasok. I want to surprise you and you seem surprised. Nakangiti kong sabi habang inililibot ko ang paningin sa kondo niya. Surprise! Nagulat pa ako nang may sumigaw sa bungad ng kusina. Daniel? Natawa naman si Rose sa reaksyon ko. Lumapit naman sa akin si Daniel at hinalikan ako sa pisngi. Nagulat naman ako sa pagsigaw mo. Reklamo ko sabay palo sa braso niya. Natatawa lamang ito. What's that? He's looking at the paper bag that I'm holding. Ito ba? Nagluto kasi ako sa bahay kaya nagdala ko para kay Rose. Bala ko kasi sana siyang sabayan mag-lunch. Akala ko wala siyang kasama rito. Nandito ka naman pala. Kinuha ni Daniel ang hawak ko at dinala sa dining table. The more, the merrier. Sagot naman ni Daniel habang kinakain na ang palabok. Wala nito sa ibang bansa. Komento nito. Natawa naman akong nilapitan siya at ginulo ang buhok niya. Si Rose naman ay kumuha na rin ng pinggan.
Iba talaga kapag lutong Pinoy. Sabi niya sabay langhap sa kaldereta. Kumuha na rin ako ng pinggan ko para sabayan silang kumain. At natutuwa naman ako na nagustuhan nilang mga niluto ko. Pinakagusto ko to. Sabay turo ni Daniel sa menudo. Ako naman itong kaldereta. Ang bango-bango pa. Hirit naman ni Rose. Ang dami naming napagkwentuhan habang kumakain. Ang tagal din kasi naming hindi nagkita-kita. Pagkatapos naming kumain ay inaya kami ni Rose na maglaro ng online games. Papanoorin ko lang kayo, hindi naman ako marunong yan. Sabi ko sa kanilang dalawa. Sige ate, sino sa aming dalawa na lang ni Kuya Daniel ang manok mo? Sabi pa ni Rose. Nag-aalangan man ay sumagot pa rin ako. Kay Daniel ako. Agad namang humaba ang nguso ni Rose sa sagot ko. Ang lakas-lakas mong mag-assume na sa'yo kakampi si Ashley. Pangaasar ni Daniel kay Rose na naupo na sa pang-isahang sofa. Ngumuso lamang si Rose at umupo na rin sa sofa na mahaba sa tabi ko. Nang mag-umpisa na silang maglaro ay nalilito ko. At kinalaunan ay nahilo ko ng konti. Dahil sa ikot ng screen kaya, hindi ko na lang tinapos panoorin si Rose. Naglilibang na lang din ako sa cellphone ko nang biglang sumigaw si Daniel. Kainis, why now? Natawa naman si Rose at inasarang isa na papalayo para sagutin ang tawag. Tumayo naman si Daniel at pumunta sa kusina para sagutin ang tawag. Ako naman ay nagpatuloy lang sa pag-scroll sa Facebook. Pumunta ako sa friend request nang mapansin ko na 100 plus na palang mga nagre-request sa akin. Kauna-unahan ang pangalan ng asawa kong si Gabriel sa friend request list ko. Kinonfirm ko naman dahil baka kung ano pa ang sabihin niya kung hindi ko siya i-add. Isa pa'y baka magtaka ang mga kakilala namin na bakit hindi kami connected sa social media. Because of curiosity, inesto ko ang profile ng asawa ko. Marami siyang album sa photos niya at ang mga titles ay madalas mga album na may mga lugar. Siguro yung mga napuntahan niya na noon. Ang iba'y sa ibang bansa pa. Nasa pinakadulo ko ng album list nang makita ko ang album na may pangalan na Rose. Binuksan ko naman ang album at isa-isa kong nakita ang mga pictures nila ni Rose sa iba't ibang lugar. Ang iba pa nga ay sa ibang bansa rin ang kuha. Meron akong isang nagustuhan na picture nilang dalawa kung saan magkayakap sila habang nasa bonfire. I think nagcamping sila rito. Inagaw ko ang atensyon ni Rose. Where is this place, Rose? Akala ko ay hindi niya ako sasagutin dahil sa sobrang busy niya sa paglalaro pero tinignan naman niya kaagad ang litrato. Agad na namutawi ang ngiti sa labi niya. Sa Singapore yan ate. 10th birthday ni kuya yan at kaya kami nagcamping ay dahil yun ang hilig ng kuya ko. Ang cute nyo namang dalawa rito. Actually, kakagaling lang namin sa away niyan dahil ayaw ni kuya na katabi ako sa tent. Natatakot kasi ako nun sa tent ko kaya nagpumilit akong tumabi sa kanya. Sa inis ko ay napalo ko siya sa likod kaya ang ending ay tinulak niya ako palabas ng tent niya. Napahalakhak naman ako sa sinabi niya. At sakto namang tumunog ang messenger ko, hudyat na may nag-chat. Si Gabriel. Where are you? I was about to mark his message unread on my phone ring. He wants me to have a video call with him. Pati si Rose ay tinignan ng tumatawag. Why don't you answer that? Nakakunot noong tanong ni Rose. Sakto naman na lumabas ng kusina si Daniel. Sorry girls, pero kailangan ko nang umalis. Pinapapunta na ako ni Mommy sa Cebu. He kissed my forehead. Akala ko ba'y mamaya pang 7 ng gabi ang alis mo? Takang tanong ni Rose. Bigla kong naalala si Gabriel. Baka may kinuha sa bahay kaya nalaman niya na wala ako ron. Minsan kasi ay umuwi sa bahay yon kapag may naiwang gamit. Uuwi na rin ako. Hinahanap na ako ng asawa ko. Paalam ko rin sa dalawa. Ang aga nyo namang aalis. Pero sige, salamat pa rin sa pagbisita. Mag-iingat kayo. Saad ni Rose. Habang inihahatid kami ni Daniel sa pinto ng kondo niya. Don't worry, I'll visit you more.
now that you're just meters away from our house. I assured her. Sige, aasahan ko yan ate ha. I hug her, while Daniel kissed her forehead. You take care. Don't worry about your security. I made sure that you're guarded here. Daniel said. Thanks kuya. Kumaway ako sa kanya bago niya isinarado ang pinto. Sumabay na sa aking maglakad si Daniel pasakay ng elevator. Do you think it's a good idea that you let her move here? Daniel nodded and smiled. Gusto ko na unti-unti nang pakawalan si Rose. Lalo na't malapit naman ang matapos ang misyon. Besides, as I've said earlier, I let this whole building secured for her. Nakokonsensya rin kasi ako dahil sa ilang taon na pangangalaga ko ay hindi niya na-enjoy ang pamamasyal. But you gave everything to her, Daniel. Yes, even though she never asked anything from me. Where did you park your car? I asked him the time we left the building. I just held the cab earlier. Matipid na sagot nito. Iyahatid na kita sa pupuntahan mo. I offered. I am fine, Ashley. Besides, your husband were looking for you. Namimiss ka na yata. Nagbibiro na saad ng binata. Okay lang yun, let's go. I grabbed his hand towards my car. Sure ka? Sige na. Sa airport lang ang punta ko. Pinababalik na kasi ako ni Mommy sa Cebu para sa gaganapin na birthday niya bukas. Ang usapan ay mamaya pang 7 ng oras ng flight ko pabalik doon. Ewan ko kung anong dahilan at napaaga. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Sana nabili ko ng gift si tita. It's okay. Ayaw naman nun ng regalo eh. Mas gusto niya ang presents ng mga bisita tuwing birthday niya. Pinausad ko na ang sasakyan ko para ihatid muna si Daniel sa airport bago umuwi. Tahimik lang kami habang binabaybay ang kalsada papuntang airport. Nang tumunog na naman ang cellphone ni Daniel. What? So mamayang hapon na ulit? Asik niya sa kausap. Sige, bye. Ashley, ibaba mo na lang ako rito. At namaya pa akong ahapon uuwi dahil nagkaproblema sa private plane ko. Natigilan naman ako sa sinabi ni Daniel. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Kay Rose ba? Sige, balik na lang tayo ron. Ibabaling ko na sana ang sasakyan nang pigilan niya ako. No, I've decided to go to the mall instead to buy something for Mom. Sama na lang ako sa'yo para makabili rin ako ng gift para kay tita. Sabi ko naman. Baka magalit na ang asawa mo sa'yo niyan. Hindi yon. I'm sure he understand. Okay, sabi mo eh. Umayos na ulit ang binata ng upo sa passenger seat at pinausad ko na ulit ang sasakyan sa mall na pinakamalapit. Wala pang 10 minuto ay nakarating na agad kami sa mall dahil wala namang traffic. Umakbay kaagad si Daniel sa akin nang makapasok kami sa mall. Ang cute naman! Sabi ko sa mga miniature na pangkusina na meron pala rito sa mall. Ashley, kahit naman bumili ka niyan, mabubusog ka ba kapag dyan ka nagluto? Pangaasar niya. Kahit kasi miniature ang mga kitchen staff dito, ay pwede lahat ang mga to gamitin talaga para magluto. Yun nga lang ay sobrang liliit lang at panglaro lang talaga. Naglibot-libot lang kami habang nag-iisip siya ng maireregalo sa mommy niya. Napalingon ako sa kanya nang bigla niya akong kalabitin. Wala pa bang laman to? Sabay hawak niya sa tiyan ko. Napakunot naman ako ng noo. Ha? Sabi ko, wala pa bang laman to? Look at those stuffs. Gusto ko nang may mga ibiling ganyan para sa magiging inaanak ko. Uwi ka ni Daniel. Sabay turo sa mga gamit pang baby. Napaisip din tuloy ako. Delayed na ako ng 2 weeks. Posible kaya? Ninong, advance mong mag-isip ha? Panluloko ko sa kanya. Hinampas ko tuloy siya sa braso, habang siya naman ay tawa ng tawa. Ayokong magkaroon ng ninong na makulit ang mga anak ko. Mga anak? Advance ka rin mag-isip pa. Pagbabalik asar nito sa akin na ikinapula ng pisngi ko. Wala kang magagawa dahil hindi na naituloy ni Daniel ang sinasabi niya
nang may bigla na lamang humila ng collar ng damit niya mula sa likuran. Paglingon ko roon ay nakita ko si Gabriel na matalim ang tingin sa akin. Hindi kaagad ako nakapag-isip ng gagawin ko dahil sa sobrang pagkabigla ko. Hindi pa ako makakagalaw sa kinatatayuan ko kung hindi pa sila nag-umpisang magsuntukan ni Daniel. "Sino kang lalaki ka para hawak-hawakan ang asawa ko?" Galit na sambit ni Gabriel habang nakikipagpalitan ng suntok kay Daniel. Agad naman akong dumalo kay Gabriel dahil alam kong mahirap siyang pakalmahin, unlike kay Daniel. "Stop, Gabriel! Maraming tao rito!" Mahina akong bulong sa kanya habang nakahawak sa dalawang balikat niya. Humarap ito sa akin at hindi ko inaasahan na itutulak niya ako. Natapilok ako at nabunggo sa maliit na stall ng mga vases na nasa tapat namin. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig, ay ang ingay ng mga vase na nasagi ko. "Kasama mo na naman siya. Kahit kailan, hindi ka marunong makinig sa akin, Ashley." Sermon nito sa akin sa gitna ng mga tao. Hindi niya man lang ako tinulungang tumayo. Naramdaman ko ang sakit sa kanang kamay ko. Nang tignan ko ito ay may nadiinan pala ako na bubog nang bumagsak ako. Halos buong kamay ko ay nasakop ng sugat at nag-uumpisa na itong dumugo. "Gabriel, tama na." Awat sa kanya ng mga sa tingin ko ay kaibigan niya. Nang hilain niya sa kwelyo si Daniel na lalapit sana sa akin.